Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito na. Nagdeklara na po ang ating VP Sara Duterte sa pagtakbo ngayong 2028. Atin pong pakinggan guys, panoorin po natin ito pong pagdeklara ng ating VP Sara Duterte sa pagtakbo ngayong 2028. At ito daming kinakabahan dito, lalong-lalo na yung mga loyalista na itong si VP Sara, bago pa man umaarangkada ito pong impeachment laban sa kanya, ay ito, nagdeklara na po ang ating Agila ng Pilipinas sa pagtakbo ngayong 2028. At sabay-sabay po nating panoorin mga kababayan. At bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para po marami pong makapanood ito pong breaking news na ito. At kanila pong malalaman na ang ating VP Sara ay nagdeklara na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tad-tad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad
kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Any questions? No? First question. Next time na question. Oh. Thank you. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Ayan mga kababayan ha. Yan po yung kabuuhang speech ni VP Sara Duterte. At ito po'y nagbigay po ng pagpanik po, lalong-lalo na dun sa mga kumakalaban kay VP Sara. At alam nyo ba mga kababayan ha, na pagkatapos na magsalita si VP Sara sa kanyang pagdeklara pagtakbo ngayong 2028, ang Malacanang po sa pamamagitan ng PCO na si Auntie Claire nag-press briefing din po sila at ito base sa aking nabasa napanood, sinabi ni Auntie Claire na napakaaga daw po na mumulitika ito pong si VP Sara.
Pero ang totoo niyan, natatakot sila. 'Di ba? Kasi kung tutuusin itong yung amo nito ni Auntie Claire na si Bibi alias Im ay tagal nang namumulutika, 'di ba? Kaya nga maaga nilang pinapa-impeach itong si BP Sara dahil ito'y nagpapatunay na sila ay natatakot kay BP Sara na baka ito po'y maupo pagka-presidente ngayong 2028, kaya sila po ay maaga namumulutika. Pero ito ang hindi maganda para sa kanila kasi kahit hanggang ngayon pilit nilang durugin si BP Sara, pero ito pong si BP Sara ay nananatiling matatag, matapang. Biro mo niyan, 'di ba? Merong impeachment na kanilang niluluto nasa kongreso na ito. Pero ito, nag-declare po si BP Sara pagtakbo sa 2028. So anong mangyayari niyan? Yung mga politiko na tatakbo ngayong 2028, lalong-lalo na dyan sa Kongreso at saka dito sa Senado, sila po ay mag-ingat po niyan. Mag-ingat po sila. Kasi alam naman nila nung nakaraang eleksyon 2025, nung nakaraang Mayo, marami pong mga politiko na pumipirma dun sa impeachment na kanilang inihain ay hindi po nananalo nung nakaraang eleksyon. Meron naman iba dyan natalo, pero dahil meron silang George Garcia, sila po ay naiupo sa Kongreso. Alam nyo na yun kung sino. At marami pong natutuwa, lalong-lalo na po sa mga Duterte supporters, na sa wakas, ito pong si BP Sara ay nagsasalita na. At sa social media, maingay ngayon sa social media. Daming nagpapahayag ng suporta, iba't ibang grupo, Luzon, Visayas at Mindanao. At abangan po natin ang mga susunod na mga pangyayari sa darating na mga araw. At maraming salamat po sa papanood at lagi po nating susuportahan ang ating BP Sara Duterte. At God bless po sa inyong lahat at maraming salamat. At huwag niyo pong kalimutang mag-share, like, and subscribe po sa ating video. Thank you, bye-bye, at Pilipinas, Duterte pa rin.